30 to 40 minutes yung biyahe na. Going to Disneyland na po tayo. Yan, dito po tayo ngayon sa Sunny Bay. So ito po, dito po papunta na naman po yung train sa Disneyland. Guys, tingnan nyo. Oh! Tadik-tik-tak-katadum, tadum, tadik-tik-tak-katadum, tadum, dim, tadik-tik-tak-katadum, tadum, tadik-tik-tak-katadum, tadum, dim, tadik-tik-tak-katadum, tadum, tadik-tik-tak-katadum, tadum, 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 So finally, naabot na po natin ang Ocean Park. Lamig dito ka? Ayan, no? Wow. Pero hindi na tayo papasok. Guys, patay. Walang nangyari yung flights. Supposedly dapat ngayon yung schedule ng Symphony of Lights, kaya lang nag-announce bago lang na tapos na daw. Pero walang nangyari. Hindi naganap yung Symphony of Lights. Ay, malas. Patay. So ngayon ko sana ni-reserve yung schedule, no? Para sa Symphony of Lights. Tapos ay. So bukas, babalik na tayo ng Pilipinas. So hindi natin napanood. Ayan. Ay, nako. Ganun talaga, minsan yung mga gusto natin na mangyari, yung plano natin hindi natutupad, no? So maybe next time pagbalik natin dito, no? But we did our best to punta po dito talaga. Kaya lang wala talaga. Hindi nangyari ngayong araw. Ngayon lang daw. Ay nako. Palpak. Ay. Yan yung Aqua Luna. Aqua Luna, guys. Aqua Luna.
Tawon madalong mayaba na pila ginawa. Kada matuloy. So, Symphony of Lights sa Gunagay. Pila ginawa guys. So, ito yung Aqua Luna guys. Nya, batigilan so Aqua Luna. Sama bagra sila Monkey de Lupi ng One Piece. So, nya, so, K11 Musea. Ayan, K11 Musea. So, libot-libot na lang tayo. Since wala na yan, libot-libot na lang tayo guys. So ito pala yung tinatawag nilang K11 guys. Yung famous na K11 dito sa Chim Sha Tsui. Ayan naman yung tinatawag na Aqua Luna. Ayan. So, pwede po kayong experience niyan. Pwede niyo pong i-book sa Klook. Ayan na. Kinabangan ko talaga is yung Symphony of Lights. No? Kaya lang hindi nangyari ngayong araw. Sayang talaga. Kasi kagabi doon po tayo sa Macau nag-stay. Wow. Nag-explore po tayo doon. So guys, ito po pala yung tinatawag nilang Avenue of Stars. Dito po kung alam nyo po, di ba merong walk of stars sa may Hollywood ba yun? Dito meron din po silang Avenue of Stars. Okay. Wow. Tapos ito naman yung parang mag-cruise. Kaya lang hindi na ako mag-avail niyan guys. Na ako magko-cruise. Tignan nyo naman ang pila. Sayang ang oras. Oh, 已经摇了。 So, try tayo dito sa something Inc. Restaurant. Tapat lang po nito. With tayo mag-dinner ngayon. So, ayan po yung Aqua Luna, no? So, kung mahaba-haba ang oras nyo or may mga vacant kayo na time sa gabi, pwede nyo enjoy yan. Or yan, cruise. Na? Pwede naman siyang i-book sa Klook. Mas maganda dito sa Aqua Luna guys kasi konti lang yung pila. Meron doong yung cruise na yan, sobrang haba ng pila dyan guys. So better Aqua Luna I think. Nagsabay-sabay sila guys. Wow. Aqua Luna, yung red one is Aqua Luna. And then, yun, yung cruise din yun, no? Cruise. Swerte sakto. So, dito tayo nag-dinner sa Inc.
No, sa Chimsachoy. Ayan. Ay, sobrang ganda guys. Ayan. Wait lang, picture ako, picture. At recommend ko talaga na pag pumunta kayo dito ng Hong Kong, kumain kayo dito sa Ink dahil sobrang ganda ng view. Tingnan nyo naman guys. Harap niya mismo yung view ng, I think, Victoria Harbor or Central, no? Ang maganda dito kung sakaling oras nyo ng pagpunta dito is 8 p.m. Meron ditong Symphony of Lights. Na ito, lahat ng building na yan ay magsasabay-sabay, no? Lahat po yan, guys. Magsasabay-sabay po yan sila na so, maganda mag-dinner kayo dito. Mag-dinner kayo talaga. Like, alas 8 na gabi po ang schedule ng Symphony of Lights. Kanina nagpunta ako dito, gusto ko talagang ma-witness or mapanood ang Symphony of Lights, kaya lang canceled ngayong araw. So it's kuwan masyado, tawag dito, bad timing. Pero of course, okay lang naman din dahil lang view naman is sobrang ganda. Isa ito sa sikat na pinupuntahan din dito or pinipicturean ng mga turista. Guys. Ito. Of course, hindi rin tayo papahuli. Pero video siguro ang akin. I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down. You didn't think I'd be here waiting up all night, all night. I'm here to tell you something. There ain't another love that is gonna hold you down. Something, there ain't another love that is gonna hold you down. You didn't think I'd be here waiting all night, all night. I'm here to tell you something. Okay. Ayan si Kuya, friendly yan siya.
Yung isa lang ang hindi. Medyo malilim pa guys kasi sobrang aga eh. So ito yung sabi ko sa inyo, paglabas natin ng hotel, may 7-Eleven. Ay, hello. Hello. May 7-Eleven, then MTR station train, and then McDo. Ayan na, McDo sa labas na. Then sneaker shop, dyan no, shopping center yan dyan, banda. No? Ayun. So mga bus, ayan. Sobrang dami na. Ayan, oh, ganda dito. So dito po yung accommodation natin. So makikita po ninyo sa labas, Sincere House. Sincere House sa Argyle Street. This is Argyle Street. Yang sa highway. So Argyle. So hindi po dito sa labas makikita yung Dragon Hostel. Hindi po. Sa 7th floor. 7th floor po ng building. Yun po, makikita nyo po yung tawag dito, ang Dragon Hostel. Pero dito, wala pong signage na tawag dito, na Dragon Hostel. Wala po. Ang makikita nyo po sa booking ninyo is ang Argyle Street number 83. So, ito na yun. Ito na yun, okay? Sige. Harap lang po ng 7-Eleven, then pasok dito, akyat. Okay? Ito pala tandahan guys ha. Ayan. Tapat niya is, ayan. Ha? Yung McDo, dyan lang po talaga. Oh. Ayan. Basta kung makita ninyo McDo, then 7-Eleven, yun na, automatic, okay? Masyado pang maaga guys, kaya close pa yung mga nagtitinda dyan, oh. Hindi pa sila nagbukas. Actually, I think pag morning, walang nagtitinda dyan. Parang night market lang siya talaga. Oh, close pa mga tindahan. Ayan, na-enjoy ko yung pagsakay pala ng ganyan, oh. Ganda. Doon na po tayo sa Mongkok Station. 3 minutes lang. Away doon sa Kwan. Ito. Ganyan yung itsura niya. Ayan. Ay, hagdanan. Bit-bit pa more ng malaking luggage. Guys, advice ko lang tips, wag na lang din kayo masyado magdala ng malaking luggage kung 3 days, 4 days, 5 days lang kayo dito. Hindi niyo rin masusuot lahat ng mga dadalhin niyo. Well, dapat carry-on luggage lang, yung maliit lang, good for 7 kilos. Akin, medyo malaki. Kasi ganito mangyayari sa inyo. Ayan. May mga portion naman na merong tawag dito, may escalator, pero may mga part na kailangan nyo magbuhat. Let's go.
Guys, ha, aralin nyo yung mga ruta ng ng train or MTR ang tawag nila dito para hindi kayo mahirapan talaga. Gaya ng tips ko, always pag yung mga sign po dito is yung ending ng destination. Ha? Ganun ang pagtingin ng mapa dito ng train. To Central muna tayo. Please mind the gap between the train and the platform. Yan. Dito po tayo ngayon sa Central na guys, mag-explore. Madaming mga Pinoy po dito. Ayan o, sa baba. Mga Pilipino po yan. Dami po nila. Ayan po, nagtitent. May mga tent yung iba doon. Guys, so dami natin mga kababayan doon. Feeling ko magpapadala sila sa Pilipinas. So ayan, may mga kasama tayo or nakilala tayo dito mga kabayan natin dito nagwo-work na sa Hong Kong. So may konti lang tayong itatanong sa kanila. Ayan. Okay lang sa inyo Okay na, okay. With approval nila. Nickname na lang. Ami. Leslie. Ami Leslie. Ngayon, tanong ko na lang, kamusta yung pag-work dito sa Hong Kong as OFW? First day and first week, medyo mahirap. Pero kapag Tumatagal lang. tumatagal ka naman na, nagiging okay na. Nagiging okay na. Sa una lang mahirap talaga. Sa una lang mahirap talaga. Tapos, Pero kakayanin para sa pangarap. nakakaintindi na po ba kayo ng Chinese? Yung salita nila? Hindi. may konti Little lang. bit. A little bit. Little bit. Shoutout niyo muna pala yung mga kamag-anak ninyo or sino ba yung gusto niyo i-shoutout sa Pilipinas? Shout out lahat ng taga-Pilipinas. Saan tayo ngayon? Saan tayo? Pagod. Dito ba ang pagod po? Okay. Lugar ni Presidente. Ayan. Hello, President! Ayan. Ayun sila ate pa. Ayan. Anong lugar ito? Bakit parang maraming Pinoy dito? Central. Dito yung mga Dito yung talagang tambayan ng mga tambay ng Pilipina. mga Ay! Pinaka-main, Yeah. kaya palang daming Pinoy dito. Ngayon, moment of truth. Ulitin ko yung kanina, seconds lang, para tuloy-tuloy ang vlog. Talaga bang mga maldito hindi namamansin, mga suplado ang mga incheck dito? Mapapano comment ako dyan. Okay, no comment. Ayan, hello, bye ma'am. Sige, no comment sila. Basta, alam nyo na. Marirecommend nyo bang mag-work dito sa Hong Kong ang mga kababayan natin na Pinoy or sa ibang lugar na lang? Parang okay naman. May-recommend mo kasi okay naman yung sa salary. Okay ang salary. Ayan. Depende din naman sa amo. Nakadepende sa mo, no? Kasi may nakausap ako sa Macau, nag-Macau ako. 2 months pa lang gi-terminate. Tapos,
ang laki ng nabayaran niya sa placement, tapos yun ang struggle niya pagbayad. Nasa Macau ngayon. Nasa Macau ngayon. Pwede naman kasi doon ka maghanap pag na-terminate ka. Ay, okay. Pwede. Nice. So, ayun. Kaya tinatanong ko kung okay ba yung mga boss dito. Ayan. Kasi nakadepende kasi kung talagang paswertehan lang kasi makahanap ka ng talagang mabait na amo. Okay. Hindi naman lahat kasi mabait. Ay, okay. Meron ding amo na sa una is Masungit. Pero kapag Pag tagal-tagal na. Ah, Okay na. ay, okay. ganun din technique. Okay, so alam nyo na guys ha, kahit tayong Pinoy, meron din naman mga maldita or suplado. Especially pag hindi pa kilala, so ganun talaga. Siyempre, parang isipin na, uy, ano ba ito? Parang ano, ganun. So, ayan. Tapos, ano pa ba yung last na itatanong ko? Ano ba yan? So far, ano yung parang nakakahiyang experience ninyo dito as baguhan nung bago pa kayo naging OFW? Pagdating dito, Yung pinaka nakakahiya or nakakatawa or yung parang parang nakakatawa sa akin is parang yung first time kong mag-MTR. Hindi ko alam kung paano. relate ako dyan! Saan ba kayo exit? Kasi ang daming exit eh. Saan ba? Ito ba? Yung pabalik-balik ka, dito Oo, pa talaga? oo, Dito ba? Bakit yeah. parang umakyat ka na ng escalator, wala pa rin? Kaya sabi ko, wait lang. Patulong na lang ako. Sabi ko, patulong ko din. Ayun. Ayan. Napasok ako ng MTR. Kaya dapat kasama mo si Magda. Ayun, tama. Si Magda. Diba? Oo. Yun. Kahit na hindi sila masyadong nagakwan. Yes. Marami naman Pinoy po dito. So, pwede sa mga Pinoy nilang magtanong. True. Ayan. Pero of course, dapat approach ninyo ang kababayan natin mga Pinoy. Kasi of course, pagod sila, gusto nila mag-rest, nagapunta sa mga park. So, kung hindi nyo i-approach una, hindi sila magsasalita sa inyo. Ayan. So, siguro hindi ko na patagalin para magkuhan pa kayo. For sure, day off ninyo ngayon, na. Ayan. So, Mag-relax din pag Magda. ayan. Thank you so much sa pagpapaulak si ate. Ani? Leslie, bye! Bye! Thank you! So ayan, may bago na naman tayong nakita pa po dito. Of course, tinatanong po natin muna sila ha, kung gusto nilang sumali sa vlog. Okay lang po, kasali kayo sa vlog. Mamaya ipakita ko yung page ko. Ayan. Ayan. Sige. So para hindi scripted, hindi ako magtatanong ng advance sa kanila. So pakilala lang muna, kung ano yung gusto niyo, yung nickname ba or ano yung kasanayan ninyong tinatawag sa inyo? Si Cheche Marie. Ayan, Jeche Marie From Bicol. Bicol, ikaw po ate. Jo, from Jensen. Oy, kababayan ko, Tabato City ako. Doon ako sa Tumblr nag-aral. Lapit I lang. miss you. Ayan. Oy, alam mo. Ayan, si ate. Flor from Antique. Ayan, si Flor. Ayan. So, moment of truth na tayo. Dire-diretso kasi malapit na ang flight ko. Ayan. Later na yun. Unahin muna natin yung ano ba talaga yung pinaka hindi ninyo malilimutan, nakakahiya, nakakatawang experience nung una kayong pumunta o umapak sa Hong Kong. Una muna tayo kay ate dito. Sa akin yung naligaw ako kasi pare-pareho kasi ang building dito. Tapos yung tower ng employer ko, tower 1, napunta ako sa ibang tower. Tapos nag-doorbell ako. Pag doorbell ko, ibang amo ang nagbukas. Mura ako. O, di ba? Ayan. Ignorante tayo sa building. Kaya nga, tama, di ba? So, at least meron ka din. Dito na naman tayo. Move. Ate from Jensen, si? Jo. Okay, Ate Jo. Ano yung pinaka nakakahiya or nakakatawa or parang funny moments mo na hindi mo malilimutan pag tungtong mo dito sa Hong Kong? Meron ba? Kung meron, sabihin mo na yan. Yung first time. Opo. First time kong mag-off noon na sumakay ako ng minibus. Siyempre, di ko alam yung pagbaba. Ang alam ko lang, Pokfield. Ibaba ako doon sa Pokfield Road. Nakarating na hanggang sa dulo.
Walang para sa... Sabi ko gano'n, Pokfield Road, please. Ay, so, ibig sabihin, paano ka ang dami ng station na malayo na masyado. Hanggang sa dulo. And then, may isang Pilipina pagdating ko sa test. Siyempre, wala nang, nag-iisa na lang ako. And then, yun. May dumating na isang Pilipina. Sabi niya, last na to. And then, buti na mabait yung driver. And then, sabi niya, okay, back na lang. And then, yun, di na ako pinapamasahe. Yun. Wow! Ayun, oy, mabait din pala yun. Sana, mamaya na, ayan. So, taga-emisyon din pala siya, Jensen. Miss you, Jensen. Anong batch po? 1996. Wow, kuwan pa ako yan. Hindi pa siguro ako Ayan, wag na ang age. Uy, basta importante may nakakatawa rin din siya. Kaya nga po, di ba? Dito naman po tayo kay Ate Floor! from Antique! Okay, ano yung pinaka nakakatawa, yung nakakahiya or funniest moment na nangyari sa'yo nung bago ka dumating dito sa Hong Kong? Siguro yung pagbayad sa bus. Yung sa... Bakit? Hindi ko alam kung saan ihuhulog yung coins kasi wala pa akong octopus. Sabi ko sa isip, paano kaya to walang nasa unahan ko? Kaya sabi ko, hindi ko alam. Tapos, syempre, bayad mo na, di ba? Wala kang paabot naman po. Oo, sabi ko. Tapos tinitingnan ko paano sila magpara, pinipindot lang pala. Yun lang po. Tama no, hindi pa ako nakapindot ba? Pag mag-stop, sabay na lang ako. Hindi ko pa talaga na-try na magpindot. Dito ka, ate, dito ka, yan. Yun, sumasabay ako, ayan. So at least alam ko na ngayon na may pinipindot pala, pwede magpindot. Ayan. Hindi ko rin alam pa. Hindi kay 5 days lang man ako. Oo, yes. So, Sa mga big bus, yun. May mga minibus din na pwedeng Wala palang para dito. May minibus Para na mama, para. Wala yun, wala. ay, okay. Basta bus stop, okay na yun. Okay, basta kasi parang kahit saan dito kung halimbawa ganito sa akin na nagtutour, is parang destination na talaga kahit saan ako makalabas kasi parang bago talaga sa akin. Pero sa Raw inyo, experience. parang makuha talaga na okay, hindi yan maganda. Doon dapat siya nag-front. Yan. So ngayon, heto na ang moment of truth. Sabay-sabay na sila. Totoo bang maldita, masama ang ugali ng mga incheck sa mga turista or Pinoy or sa kahit anong lahi basta hindi incheck na kagaya nila? Hindi naman lahat. Hindi lahat. Pero majority hindi. Majority hindi. Kasi open-minded naman sila eh. Okay. Pero ito lang ha, personal experience ko dahil sinabi niyo hindi lahat. Bakit parang pag tinatanong ko sila tapos lilingon na parang galit ang pagtingin, yung ganun? Yung parang Kasi ang city ng Hong Kong is the fastest city. Ibig sabihin, lahat ng tao dito nagmamadali. So kapag inistorbo mo sila, parang asar sila sa'yo kasi parang yung sayang kasi ang isang segundo nila sa'yo. ay, ganun pala. Hindi sila nagsusungit sa'yo, kundi importante sa kanila bawat segundo. Ay, okay. So parang sinasabi nilang, huwag mo kong abalahin kasi nagmamadali ako. Oo, yun. So since hindi sila marunong mag-English, Marunong naman pero talagang time sa kanila ang importante. Kaya makita mo nagmamadali at tapos i-interrupt mo sila, madidisrupt din yung may hinahabol silang oras eh. Kasi ang kada labas nila dito, nakatarget na rin kung anong oras ang arrival nila. Time is gold. Kaya kahit isang minuto ang interrupt mo sa kanila, maaano yung arrival nila sa destination nila. ay, okay, that's why. So at least ngayon, nahimasmasan na ako. Hindi kasi may parang kuwan ka rin na siyempre bakit ganun sila sa ganyan. Parang kung ako na tourist, parang feeling ko parang Hindi ka welcome. parang hindi welcome ganun. So ganun, personal kuwan lang ba na siyempre hindi man ako sanay dito kay 5 days lang naman ako dito. Ayan, so i-explain namin sa iba nating mga kapatid. Pero bibihira no. Ayun. Pero yung majority talaga ang reason nila is yung time. Yung time talaga no. Kahit nga po humarang-harang ka sa daan nila tapos nagmamadali sila. Yes. Hindi pwede yun. Dapat pagbibigyan mo sila. Lalo pat nararamdaman mo na nagmamadali siya, pagbibigyan mo siya. Lalo na sa escalator. Oo.
Hindi pwede na nai-interrupt mo ang kapwa mo. Oo, tama no. Giveaway. Kung ikaw ang nagbabagal-bagal doon ka sa mababagal, wag kang mag-i-interrupt dito sa mga nagmamadali. Ayun. Importante po sa kanila dito ang time. Okay. Kaya hindi dito nagiging rason, sorry po, late ako. Kasi dito, importante na marunong ka mag-manage ng time. Okay, so ibig sabihin, hindi sila Pinoy time. Kaya minsan po, sabi mo na saan ka na. Dapat minutes. on time talaga. On time talaga. Sabi nila, ang oras, ganun ka. Oo. Kasi very efficient, sasabihin nila sa inyo, very efficient ang transportation dito, hindi mo ma-experience ang traffic. Kaya hindi ka pwede magrason Tama no, walang traffic talaga traffic dito. ako or na ano ako. Lahat po yun ay reasonable sa kanila dapat. Okay. Kung sakaling ma-delay ka, dapat reasonable yung delay pagkaka-delay mo sa time na yun. Yung acceptable talaga. Hindi mo pwedeng dahilan ng traffic. Hindi mo pwedeng Ayun, dahilan. hindi. Naiwan ako ng tren. Bakit ka naiwan? Hindi mo minanage yung time mo. Alam mo na ganito ang arrival. Alam mo na ang interval ay 2 minutes. Bakit ka na late ng 2 minutes? Ganun po yun. Okay. So, ganito na, last na lang po, since nasagot na po yung dalawang question ko, moment of truth na rin ulit ito. Maa-advise nyo ba, or ano yung maa-advise ninyong pwedeng i-share ninyo sa mga, halimbawa may nangangarap na Pinoy na mag-work dito, ano yung aasahan nila, or ano ba yung possible na mangyayari sa kanila kung sakaling yung mga in-check dito yung magiging amo nila? Na dapat i-prepare nila yung sarili nila. Unang-una na dyan, ang pasensya. Pasensya talaga. Pansensya, mahabang pasensya. At higit sa lahat, marunong ka mag-adjust sa environment nila. Lalo na yung pag lagi silang nagmamadali, yun ang una-una mong i-adjust. At iwanan nyo ang pag-aalmusal nyo ng kanin. Hindi pwede dito sa Hong Kong yan. Yung kanin po. Mag-adjust kayo sa Train nyo na kanin. po yun hindi 3 times a day. Kasi Hindi, almost Oatmeal po Chinese pwede, is oatmeal. noodles. Like that. Tinapay kape lang dito sapat na. Kaya hindi, wag mong babaunin dito na kakain ka ng sinangag sa umaga, mapapagalitan ka ng employer mo. Hindi pwede yun. Okay, so una, kahit pagkain, ayan. Adjust ka. Pasensya, mag-adjust na kayo, dyan pa lang. Mag-diet na Kung sa ako sa inyo, kaibiganin niyo yung madaling magalit dyan para maka-adjust na kayo. Totoo yan, yung laging naninirmon. Yung lagi na ni Nermon, para dyan pa lang, yung tenga ninyo, titigas na. Tapos yung sa pagkain daw, naku po, paano ba yan yung rice natin? Nako, kasi, Walang sinangag dito sa umaga. kahit ako Kape hirap lang, na hirap sa tinapay. pagkuhan Pwede dito. Kasi, magsinangat pag day off. pag nagtuturo ako sobrang dami kong pinupuntahan, napapagod ako, hinahanap ko talaga ang rice. So, guys, rice, dapat ihanda niyo sarili niyo. Hindi dapat daw parati Although dito. rice is life, pag-adjust tayo. Saka marunong ka mag-time management kasi Time ang oras management. talaga dito. Mahalaga. Ayun, pati bawat time. oras mahalaga, bawat minuto, segundo. So, time, be patient. So, tapos yung tawag dito? Lifestyle. Ayan. May dagdag pa po doon, or yun talaga yung pinaka priority Doon kasi ang nilang unang in-adjust namin yung rice, yung pasensya namin, tsaka yung pagmamadali na. Kasi ang alam namin, walking in the moon eh. Ayun. Yung walking in the moonlight. Pero dito hindi pwede. Bilisan mo! Ano ba? Ang bagal-bagal. Wala, Pwede so- ka. Sasanay ka na. tayo ng Pinoy na hindi sanay sa ganyan na ginasigawan or ginakunan, baka unang month dito talaga, Ay, no? oo, yung una mo parang awang-awa ka sa sarili mo. Bakit ako sinisigaw-sigawan dito? Ayan. So, ganun Pero po talaga depende sila. naman, merong among hindi ganun. May mga nag-a-adjust din naman sa katulong. Pero yun yung pinaka-honest and very much ma-expect po ninyo kung sakali. So, yun, hindi ko na siguro patatagalin pa kasi for sure, day off ninyo ngayon. So, thank you so much sa pagpapaunlak ng ating short na interview and of course, pag-share ng inyong experience dito. So, muli po, this is Landab Ka Bangsamoro from Davao City, from Cotabato City. So, hello again dyan. And sa kanila, baka may shout-out kayo? Wala, single pa kaming tatlo. Yun na yung shout out na. Ayan. Single pa kami. Baka Chinese na. Baka Chinese na. Sa viewers mo, may Ah, single pa kami.
So, ano man, ilalagay ko yung kanilang mga Facebook sa comment section. Pag mag-comment kayo sa vlog niya, tapos mag-reply kami kung sino sa amin ang natikuhan. Okay, so alam nyo na guys ha. Ayan, ayan. So thank you so much muli. Thank you. And I hope na mas mabibigyan pa ninyo ng magandang buhay ang inyong pamilya, inyong sarili. Kung sakaling aalis na po kayo dito sa Hong Kong, uuwi kayong very much okay na po. Hindi na kailangan mag-work. Stable na. Kung mag-work, optional na sa inyo kasi nakaipon, may pera na po kayo. Ayan. So, muli no, yun. Very big salute sa inyo po dahil kinaya ninyong iwan ang inyong pamilya para pumunta dito, kumita ng pera, nagsakripisyo kayo, lahat na ginawa ninyo para sa inyong pamilya na kayo dapat alam nyong hindi ganun kasimpleng kunin, no? Like, wag kayong hingi-hingi everyday ha, hindi daily ang sahod dito. Hindi po daily ang sahod dito every month, tapos sa every month na yon hindi natin alam kung ano yung hirap na dinanas nila para makuha. Kasi dito sa totoo lang, sa dami ng natanungan ko na actually is madali lang po silang mag-terminate. So, kailangan talaga, so always very good talaga. Tapos yun, Tanong mo kuya kung ilang taon na sa mga ay, so okay lang sa inyo? Sige po. Sige, add ko na lang din. Ilang taon na po kayo sa inyong mga boss ngayon or sa inyong employer? Akin po, 12 years na ako sa isang employer, pero nakatatlong employer po ako. Wow! Pero Congratulations! Dito ako nagtagal, naka 12 years ako sa kanya. Wow! Alam na. Ayan. So, ibig sabihin, gustong-gusto ni employer yung Nagpasensya lang tayo. nagpasensya. Ayan. So, yun. Sige, ikaw po ate. Sumayin ganun din, 12 years. Wow! Pero, ayan. Ikaw po. Going 7 years in one employer only. Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Dapat kung maaari, hindi na lang kayo magbalit ng amo or boss para, ayun, yung na-interview natin kanina, para at least, hindi na kayo mag-adjust ulit. Kasi sa totoo lang, kahit ako talaga, yung during my stay dito, medyo, hindi naging maganda yung impression ko sa kanila. Pero, ganun po talaga sila. Ayan. So, yun lang po siguro. Maraming salamat po and God bless always. Opo. Sa yung mga viewers. Ayan. So, alam nyo na ha, single daw sila. So, alam na ha. Okay, so that's it for today's video. I hope nag-enjoy po kayo and marami po kayong napulot na aral dito sa ating vlog. So, yun po. Bye-bye. We'll see you in the next vlog. Bye. Grabe ang panahon ngayon guys dito sa Hong Kong. Tingnan nyo. Hindi na halos makita yung dulo ng building. Sobrang taas. At sobrang... Airport na po tayo guys. Yan po yung... Ito po tayo ng Pilipinas. Tapos na ang ating 5 days vacation dito sa Hong Kong. Airport na tayo guys. Guys, para hindi po kayo mahirapan sa drop ng inyong baggage or bagahe or paghanap ng inyong airlines para mag-drop kayo ng check-in luggage ninyo, check nyo po yan, oh. Makikita po dyan kung saan kayo na line or linya, no? So, may mga point po yan, letter, like
A, B, C, D, E, F, G. So sa atin na case L po, going to Davao. So punta tayo sa L. May mga numbers na nakalagay dito sa taas. No? Ayan. G, S. Ayan. Punta tayo sa L. So since ang Davao ay letter L, dito po tayo pupunta. Dito. Ayan guys, for Cebu Pacific, wala pang tao. Ayan ako pala. Wala pa. Okay, okay. Which way? Okay. Thank you. Ayan guys, so okay na yung ating gamit. Ayan. Bye. Thank you. Naka-check-in na po tayo guys. Wait na. Ayan, naka-check-in na po tayo. So, kain lang ako saglit. Then, punta na tayo. Ayan. Guys, kung dito kayo sa airport, huwag kayong magsagot sa tourism survey kasi sobrang tagal. Like, naubusan 20 minutes ko. Or I think mga 15 minutes. 11:30, so I have 20 minutes to go to my plane. Ayan lang, huwag niyong sagutan. Pero tapos na. Ready na tayo pa uwi. Get me. Ito, naghahabol na ako ng time. Medyo malayo pa yung Cebu Pacific eh. Dapat talaga guys, mabilis kayo maglakad guys. Kasi baka maiwan kayo ng plane. So malayo pa. 23 to 80 dito. Davao? Hindi? Bohol. Doon pa yan, sa unahan pa. Ayun mga kabayan, no? Guys, ang laki ng airport nila. Sa gate 69 ako, ito 30 pa lang. Hindi na ako naglalakad. to 80. Lapit na. 69 tayo. Layo pa guys. Doon pa sa naka dulo. Finally guys, dito na tayo sa gate 69. Ay, kapagod maglakad, ang layo-layo. Ay, nako talaga. Sasalan. Okay. Konti lang kaming uuwi. Guys, boarding na tayo pa Davao.
Cebu Pacific. Your line of trees. Hello, lahat na ilagay na maayos sa loob ng inyong mga daladalahan ng anumang bagay na maaaring mahulog tulad ng mga tumbler at electronic devices bago ilagay sa ulo ng kompartamento. Maraming salamat po. Also, please do not put filled water bottles inside the Afternoon. Hello. Si Mitch. So, 15. And they're about 188 nautical miles northwest of Denver International Airport. Hello guys! Welcome back again sa ating channel. So today is February 2 and ngayon po ay nandito po tayo sa plane na po and we're now going back to the Philippines from Hong Kong. So, yay! Finally, unlock na po natin ang ating panglimang bansa and pangatlong paglabas ng bansa. So, ayun po. Singapore, Malaysia, Bangkok, Thailand, Hong Kong, and Macau this time. And ayan, dito na po tayo sa part na magbibigay si Land of Kabangsamoro ng tips sa pagbiyahe sa ibang bansa. Tip number 1. Tip number 1, kung ano ba, no? So ang tip na ito ay mga pwede niyong gawin, pwede niyong pagpreparan, ha. Ayan, kung sakali pong kayo ay lalabas ng bansa bilang ikaw lang, DIY, magdi-DIY ka, wala kang tour, wala kang group. So, ibig sabihin, ikaw ang magpaplano mag-isa. Ayan. So, of course, no, dapat una-una, plan your trip. No? So, pag sinabi po natin plan your trip, ibig sabihin is dapat may advance schedule ka na po para unang-una makamura sa ticket, makamura sa accommodation, makamura or parang makamura sa mga attractions mo, no? Dahil of course, kung may mga tawag dito, may fixed plan ka na po sa iyong travel is abang-abang ka na lang po sa piso fare just like this one. Alam niyo po bang ang round trip natin from Davao, Hong Kong to Davao is 3,800 lang po. Yes po, 3,800 round trip na po siya, guys. So sobrang mura, 'di ba? Mas mahal pa magpunta sa Manila. Ayan. And of course, sa mga hotel, murang-mura din dahil advance din po tayong nag-book ng mga hotel natin. Attraction, of course, no? Just install nyo po sa cellphone ninyo ang Klook, Agoda, Booking.com. Diyan po, may kita po ninyo or Trip.com din po pala, no? Diyan po ako nag-check from time to time. At ayun na nga, nakakuha tayo ng mga affordable lang. Hindi mo kailangan pong lumabas ng bansa na mabutas ang iyong bulsa, no? Minsan kailangan mag-isip lang talaga, magplano ng mabuti at paniguradong hindi ka uuwing mag-asukal na lang or asin na lang. Okay? Tip number 2. Kapag lalabas po kayo, plan pa lang yung number 1, ha? Tip number 2. Always po kayong magdadala ng, kung halimbawa mahilig kayo magkape, pwede pong 3-in-1. Ako kasi sa case ko, madalas akong uminom ng native coffee. So, pag lumalabas ako ng bansa, no worries sa kape dahil nandyan si native coffee. And of course, with sugar. Ayan. Tip number 3, dala po kayo ng
lalagyan ng tubig. Opo guys, tama po ang dinig ninyo. Dahil sa ibang bansa, sobrang mahal ng tubig. No? Like so kahit yung bottle lang na maliit is inaabot na po ng $10, which is about 80 pesos, no? 80 pesos or 60 to 80 pesos kung sa Philippine money. So, ilang inuman mo lang yun, ubos ang pera mo, di ba? I mean, ilang higupan lang ng tubig, ubos. So, di ba? Dala ng tumbler. Ayan. Ito sa akin ganito kasi para kung magtimpla ng kape, actually may kape rin ito guys, na is ma-preserve yung init ng tubig. Tip number, ano ba? Nawala na ako sa ating numbering. Then, sunod. Minsan, di ba may planado ka ng mga lugar na pupuntahan. May mga time po kasi na hindi nasusunod yon. Okay lang po yon, no? Kung may mga lugar na hindi mo kabisado, okay lang po. Kumbaga, get lost in the place or bansang pupuntahan mo. Just like me, hindi planado yung pag-Macau ko last time. So, one night and one day ako doon. Walang booking ng hotel. Wala. Puro suroy-suroy lang. So, one of the unforgettable experience natin yon. So, ano pa ba? Yan. Huwag pong maging piling alam mo lahat. In short, huwag kalimutan magtanong. No? Chinese, Pinoy, or kahit sa mga foreigner, magtanong ka po. Huwag kang piling magaling na puro na lang mag-asa sa Google Maps, sa mapa mo, sa mga apps sa cellphone. No, magtanong ka po, and magkuha ka po ng information sa mga kababayan natin. Ayan, personal experience nila. Actually, itong trip natin, marami tayong napuntahan na wala sa plano, no? Na nalaman lang natin sa mga OFWs natin, mga kababayan. No, shoutout sa inyo ha. Thank you so much. Especially sa mga nanlibre sa akin. Thank you po mga ate. Ayan. So, ano pa ba? I-continue na po natin yung iba sa another vlogs po natin. But for now, good luck sa trip mo soon. No? Ito na nga, sasagutin na po natin yung katanungan. Kung mahirap ba ang paglabas ng bansa? Na mahirap bang paglabas ng bansa? So sa case po natin is hindi po. Very, very easy. Paglabas ko po ng bansa, FYI po, no? Aside sa pagta-travel ko as vlogger, government employee din po ako. In short, ang kailangan lang po is ito, paglabas ko based on my experience ngayon, hinanap lang po sa akin is travel authority. Approved travel authority. Hindi na po hinanap ang aking hotel accommodation, hindi na po hinanap ang aking mga attraction bookings, hindi na po hinanap ang aking detailed itinerary, hindi na po hinanap yon. Wala. Passport and passport and approved travel authority. Actually, kahit ang ticket ko hindi na tinignan, nagtaka rin ako. So, yun lang. Ang dami kong pinrepair na documents, no? Pero wala. Hindi po tinignan. Only the approved travel authority. So, kung tatanungin niyo ako sa experience ko ngayon kung mahirap bang lumabas ng bansa as a government employee, hindi po. Sobrang dali. Like, hindi ako inabot ng 2 minutes, lusot agad. Tinanong ko pa nga yung immigration officer kung okay na, ang bilis-bilis. Yan. So, yun lang. Pero of course, nagsuot po ako ng damit na Gucci, sapatos na LV, then pantalon na True Religion. So, feeling ko nakita nila yon. Tapos nag-jacket ako ng maganda. So, nagpariban din pala ako, guys.
So in short, dapat magmukha kayong mamahalin paghaharap kayo sa immigration. And be confident guys ha. Dapat confidence kayo. Thank you. Dito na tayo sa Davao, Francisco Bangoy International Airport or Davao Airport. So back to reality na tayo. Back to reality na. So yan, uwian na talaga, finally. So, dito tayo nag-lunch, kumain sa labas ng Jollibee. I mean, sa labas ng airport. So, let's go na. Uwi muna tayo. Vacation next na naman tayo.